Here's the scary part mga kachika. Ayon sa statement na binitawan ng mismong management ng SEC, sinabi nila na ang mga salesmen, brokers, dealers, agents, promoters, influencers, and endorsers ay pwede nilang kasuhan. Bagay ini-invalidate nila yung depensa ni Rufa May tsaka ni Nery na sila ay purong endorsers lang, purong promoters lang ng Dermacare. Kasi sabit sila dyan mga kachika eh. Syempre mga kachika, yung mga ganyang estilo, bago ka sumuko, panigurado meron ka ng plano. Kinontak mo na lahat ng pwede mong kontakin, di ba? Lahat ng pwede mong makausap na tumulong sa'yo para mga kachika, malinis yung pangalan mo, malinis yung record mo. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, ay nanyan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. Ngayong araw lang ay opisyal nang sumuko ang aktres na si Rufa May Quinto sa NBI. So nangyari nga yan mga kachika, kaninang umaga lang, past 5 AM, dumating si Rufa May sa airport sa NAIA galing sa California. Then idiniretso nga daw siya mga kachika sa NBI headquarters para ipamedico legal, tapos dinala siya sa Pasay Court mga chika. Ito yung korte na naghain ng warrant of arrest laban sa kanya. And I think we are all aware mga kachika kung bakit sumuko si Rufa May sa NBI. Kasi siya ay wanted. Kagaya nung nangyari kay Nery Naig na bigla-biglaan dinampot mga kachika, ganun din yung kinakaharap na kaso ngayon ni Rufa May. Meron siyang 14 counts mga kachika ng paglabag sa SEC Section 8. Diba? Sila mga kachika, yung mga hindi authorized na magbenta ng stocks or tumanggap ng kahit anong klaseng pera mga kachikas mula sa mga tao dahil hindi naman sila rehistrado sa Security and Exchange Commission. So yan ay direktang paglabag mga kachika. Actually si Nery Naig, if you could still recall, di ba nga nasa top 10 siya, di ba, ng NBI's most wanted. Diba? Ganun kabigat yung kaso niya. And then eto si Rufa May mga kachika, hindi naman binanggit kung siya ba ay nasa most wanted din, pero feeling ko mga kachika dahil patong-patong na kaso ng sta pa rin ito, feeling ko mga kachika mabigat din talaga yung kinakaharap niyang problema. But in all fairness mga kachika, believe ako dito sa ginawang pagsuko ni Rufa May. Diba? No drama, walang kahit anong salita. Basta sinabi niya hindi siya tatakbo, haharapin niya yung mga kasong isinampa sa kanya. Sabi nga ng lawyer niya mga kachika, wala naman daw talagang dapat ikatakot dito si Rufa May dahil siya ay endorser lamang. Diba? Kumbaga hindi na naman alam na meron palang iskaman or panloloko na nangyayari dito sa kumpanya ng Dermacare na ipinopromote niya. And to be honest, that was the exact statement of defense by Nery Naig. Diba? Sabi nga ni Nery and even Chito Miranda, yung asawa niya, wala daw ginawang masama or hindi daw nanloko si Nery Naig. Kahit na may mga nagsisirculate na email mga kachika, na eto ngang si Nery ay humihingi ng pera sa kanyang mga katransak and then under siya nung pangalan ng Dermacare, sinabi nila mga kachika na lahat daw nung cheque na yon ay napunta sa CEO ng Dermacare. Kumbaga pinalalabas ng mga abogado nila na both Rufa May Quinto and Nery Naig are all just victims of Dermacare. Kumbaga biktima lang sila, mismong sila rin ay naloko ng kumpanyang ito. Here's the scary part mga kachika. Ayon sa statement na binitawan ng mismong management ng SEC, sinabi nila na ang mga salesmen, brokers, dealers, agents, promoters, influencers, and endorsers ay pwede nilang kasuhan. Bagay ini-invalidate nila yung depensa ni Rufa May tsaka ni Nery na sila ay purong endorsers lang, purong promoters lang ng Dermacare. Kasi sabit sila dyan mga kachika eh. And then personal opinion ko, syempre diba, kapag magpo-promote ka ng isang kumpanya, mag-due diligence ka muna. Diba? Bago mo pagsilbihan yan, bago ka tumanggap ng bayad yan, siguraduhin mo muna na legal yung mga ginagawa niyan. Di na nga natin na sige, hindi sila tumanggap ng pera, wala silang ginawa. But in general picture mga kachika, ipinromote nila yung Dermacare, sinuportahan nila yung Dermacare sa pangunguha nito ng pera. Okay? Sabi nga nila, diba, ignorance in the law is not an excuse. So hindi perke hindi nila alam na masama ang ginagawa ng Dermacare mga kachika, ibig sabihin excuse na sila. Here's the plot twist mga kachika. Kapag malakas ang kapit mo sa gobyerno,
panigurado makakalusot ka dyan. Like what happened with Luis Manzano. Remember yung iskandalo na kinasangkutan niya sa flex fuel? Di ba mga chika, naging maugong yung pangalan ni Luis bilang isang taong scammer. Okay? But naligtasan niya. Bakit? Mga chika, we all know and many people said that binakapan siya nung asawa ni Vilma Santos na si Ralph Recto, which we all know may posisyon yan sa gobyerno. Okay? And then etong si Neri Naig mga kachika, di ba, nakulong siya. Actually, dapat this month pa lang aasikasuhin yung kaso niya, di ba? But December pa lang mga kachika, nakalaya siya, tinanggap kaagad yung bail niya. Bakit? Marami yung nagsasabi mga kachika, Neri Naig knows someone with a high position in the government. Ang tanong ngayon mga kachika, eto kayang si Rufa May Quinto ay may plan of attack bago siya sumuko sa NBI. November last year pa lang mga kachika, nung in-announce ng SEC na si Rufa May Quinto ay may patong-patong na kaso rin ng stapa related sa Dermacare. Hindi naman siya kaagad-agad sumuko mga kachika, di ba? Pinalampas niya yung buong buwan ng December and then ngayon nga second week na siya ng January nagpakita. Syempre mga kachika, yung mga ganyang estilo, bago ka sumuko, panigurado meron ka ng plano. Kinontak mo na lahat ng pwede mong kontakin, di ba, lahat ng pwede mong makausap na tumulong sa'yo para mga kachika malinis yung pangalan mo, malinis yung record mo. Ngayon kung lalaban ng pata si Rufa May mga kachika, hindi niya gagamitin yung palakasan ng kapit. Okay? Haharapin niya lahat ng kaso niya by herself, sasabihin niya yung depensa niya and then hahayaan niya yung korte na magpataw ng kaukulang parusa para sa kanya. Pero mga kachika, kapag ginamit niya yung estilo na ginawa ni Neri Naig, ni Luis Manzano, malamang sa malamang mga kachika, baka ilang linggo pa lang yung lilipas mga kachika, absuelto na yan. So ang latest update nga dyan mga kachika, no, dito sa ginawang pagsuko ni Rufa May is magpa-file na daw kaagad sila ng permission to bail. And mga kachika, in some way, no, bailable naman yung kaso na ipinataw sa kanya mga kachika, so makakalaya siya temporarily. Pero it doesn't mean mga kachika na ligtas na siya. Syempre a-attend pa rin siya sa mga hearing na gagawin, and then kapag ka napatunayan mga kachika na guilty siya, dinecline yung kanyang depensa, malamang sa malamang mga kachika, kagaya nung nangyari sa aktor na si Ricardo Cepeda, kailangan pagbayaran ni Rufa May Quinto sa bilangguan yung mga kasong isinampa sa kanya. Nais kong marinig ang inyong opinion dito sa usaping ito mga chika. Please feel free to put it here in the comment section. Chika Patrol signing out!